Mula ngayon, hindi mo na kailangang dumalo sa mga klase sa labas ng sekta. Likod bundok na tiwangwang na sakahan. Hindi ba iyan ang lugar na kahit ang mga trabahong basura ay ayaw puntahan? Sabi nila, matagal nang pinabayaan ang bahaging iyan ng bukirin. Ano mang itanim, mamamatay din. Mas malabnaw pa ang espiritual na enerhiya roon kaysa sa kubeta. Sino ba ang tatanggap sa kanya kung halo-halong 5 elemento ang kanyang espiritual na ugat? 3 taon na siyang nasa sekta, pero nasa unang antas pa rin ang paglinang ng ki. Hindi na siya itinaboy ng sekta, maituturing ng habag na iyon. Looking. Limitado ang mga yaman ng sekta. Hindi namin kayang bumuhay ng isang walang pakinabang. Pumunta ka sa likod bundok at magbantay ng mga tanim. Bawat buwan, kailangan mong maghatid ng 30 tangkay ng halamang espiritual. At mapapanatili mo pa rin ang katayuang panlabas na disipulo. Kapag hindi mo maipasa, bumaba ka na lang sa bundok ng mag-isa. Paano kung hindi tumubo ang mga halamang espiritual sa lupang tigang na iyan? Hindi tutubo. Kung gayon, iyan ang iyong kapalaran. Nakababatang kapatid na disipulo Lu, bakit ka nagmamadaling umalis? Nabalitaan kong ipinatapon ka sa likod bundok. Mabilis pa sa alingas-ngas ang balita ni nakakatandang kapatid na disipulo Zhao. Kapwa tayo nasa iisang sekta. Siyempre, narito ako para ihatid ka. Ano ito, nakakatandang kapatid na disipulo Zhao? Ang binhing basura na iyan ay ilang araw pa lang mula nang makuha sa paglilinis ng mga taniman ng gamot. Wala nang natira kahit espiritual na bisa. Ihagis mo na lang sa aso, baka hindi pa kainin. Akala ko, dahil napunta si nakababatang kapatid na disipulo Lu sa mga lupang tiwangwang. Ang basurang espiritual na ugat na may basurang binhi. Bagay na bagay. Lu Qinghe, huwag kang magdamdam sa sama ng aking pananalita. Sa buhay na ito, ang pinakamahalaga ay tanggapin ang kapalaran. Sa klase ng espiritual na ugat mo, hindi mo na magagawang maglinang ng immortalidad. Mas mabuting mamuhay ng payapa at magbungkal na lang. Ganoon na lang. Kung makapagtubo ka ng isang halamang espiritual mula sa basurang binhing ito. Ako, si Zhao Xuan, ay luluhod at yuyukod sa iyo sa harap mismo ng lahat. Dapat mo itong alagaan ng maigi. Baka sakali, makapagtubo ka pa ng isang immortal na emperador. Ayusin mo ang pagtatanim, nakababatang kapatid na disipulo Lu. Hihintayin kitang magtagumpay. Siguradong darating ako para lumuhod at yumukod. Nakakatandang kapatid na disipulo Lu, huwag mo na silang pansinin. Pumasok na si Zhao Xuan sa panloob na sekta. Mahilig siyang mang-api ng iba. Ayos lang. Mas malala pa ito kaysa sa naisip ko. Ang taniman ay tuluyan ng nawasak. Tigang at matigas ang lupa, pumuti na ang ibabaw. Kakaunti at kalat-kalat ang mga damong ligaw. Halos wala kang makikitang kahit kaunting espiritual na enerhiya. Kung makapagtubo ka ng isang halamang espiritual mula sa basurang binhing ito, ako, si Zhao Xuan, ay luluhod at yuyukod sa iyo sa harap mismo ng lahat. Sabi nila, dapat ko na raw tanggapin ang kapalaran. Saan ako hugot ng lakas? Hindi naman ako nagpabaya. Pero kapag pumasok na ang espiritual na enerhiya sa katawan, lagi itong hinihiwa-hiwalay ng 5 espiritual na ugat. Hindi ko matanggap na ang 3 taong pagsisikap ko ay mabura lang sa isang salita ng iba bilang basurang espiritual na ugat. Ano itong lugar na ito? Lupang espiritual ng Wanxiang. Siyam na binhing basura, sumunod pa sa akin at pumasok dito. Kung itatanim ang binhi, sa lugar na may masaganang espiritual na enerhiya, baka may pag-asa. Nanginginig ang lupa. Kumilos na ang espiritual na lakas na 3 taon nang nakatigil sa aking katawan. Napagtanto ko na ang kulang sa loob ng 3 taon ay hindi sipag, kundi mga yaman. Bakit hindi gumagalaw ang 5 espiritual na ugat? Dahil kailangang alagaan ang lahat ng 5 espiritual na ugat. Ang isang mangkok ng iba, kayang punuin ang isang tasa. Ang isang mangkok ko ay kailangang hatiin sa 5 tuyong paso. Kaya natural na hindi ko makita ang lebel ng tubig. Pero kung may tuloy-tuloy na supply ng mga yaman, kung makapagtubo ako ng 5 uri ng espiritual na prutas, magiging basurang espiritual na ugat pa rin ba ang halo-halong ugat ng 5 elemento? Lupang espiritual ng Wanxiang. Kaya mong magtanim ng mga halamang espiritual. Kaya mo rin bang magtanim ng iba pang bagay? Lahat ng bagay ay pwedeng itanim. Kapwa disipulo Lu, bakit hindi ka nakatulog magdamag?
Hindi kaya talagang naghihintay ka pa ring umusbong ang isang hamak na walang saysay na binhi. Dapat malinaw sa tao ang kanyang kalagayan. Ang hamak na binhi ay hamak na binhi. Ang bulok na ugat ng espiritu ay bulok na ugat ng espiritu. Kung binabantayan mo ang lupang ito, dapat ay alam mo ang isang bagay. Impossible. Hindi ito karaniwang damong pangtipo ng espiritu. Ito ay may sanlaksang taon na. Ang basurang lupang ito ni Lu Qinghe. Paano mangyayari na sa loob lang ng isang gabi ay tumubo ang 3 piraso? At iyon pa ay ang hamak na binhing ako mismo ang naghagis. Ikaw, tiyak na nagnakaw ka ng mga espiritong halaman sa taniman ng gamot. Hindi rin mahalaga kung hindi ka man umamin, kapatid na Zhao. Tumubo na ang damo. Ang sinabi mo kahapon, may saysay pa ba? Lu Qinghe, huwag kang masyadong umarte rito. Tiyak na nagnakaw ka ng damong pangtipo ng espiritu mula sa bulwagan ng gamot. Sinadya mo itong ibaon dito para linlangin ako. Magnakaw. Tumpak. Kagabi lang ay sinuri ng bulwagan ng gamot ng sektang Qingyun ang isang batch ng mga espiritong halaman. Marahil ay ikaw ang nagnakaw nito. Kung gayon, dahil sinabi ni kapatid na Zhao na ako ang nagnakaw. Pakiusap na ipasuri ito ng mga tagapangasiwa. Puntahan ninyo at tawagin ang tao ng bulwagan ng gamot. Gusto ko ngang makita. Paano niya ipaliliwanag ang isang hamak na ugat ng espiritu? Ang 3 pirasong damong pangtipo ng espiritu na may sanlaksang taon. Su Wanying, batang nakatatandang kapatid na babae ng bulwagan ng gamot ng sektang Qingyun. Sino ang nagsabing may damong pangtipo ng espiritu na may sanlaksang taon dito? Nandito si kapatid na Su. Hindi alam ni Lu Qinghe kung saan nakakuha ng 3 damong pangtipo ng espiritu. At ibinaon sa patlang na ito. Gusto niyang magpanggap na siya mismo ang nagpatubo nito. Kapatid na Su, may problema nga ba ang espiritong halamang ito? Tunay ngang may problema. Alam ko na. Ang problema ay nasa. Ang 3 damong pangtipo ng espiritu ay napakataas na ng taon. Ngunit kailangan pa ring sariwa at buhay. Hindi pa nawawala ang espiritong bisa. Tunay ngang bagong tumubo pa lamang ito rito. Hindi tulad ng inililipat na tanim. Lalong hindi tulad ng ninakaw lang. Kapatid na Su, ang ibig mo bang sabihin ay, talagang ang tumubo ang mga ito mula sa patlang na ito. Batay sa mga baka sa lupa. Ang hamak na binhi ay biglang naging damong pangtipo ng espiritu na may sanlaksang taon sa isang gabi. Maaaring may nakatagong ugat ng espiritu sa likod ng bundok na lupang ito. Kapatid na Zhao, naipagsuri na rin ito ng mga tao sa bulwagan ng gamot. Ngayon, maaari ka na bang tumupad sa iyong pangako? Lu Qinghe, huwag kang lumabis. Noong nagsalita si kapatid na Zhao kahapon, mas malakas pa kaysa ngayon. Ikaw, Zhao Xuan, gusto mong magbuhat ng kamay sa taniman ng gamot. Sa pagkakataong ito, malas mo. Hindi ka na nakakalakad ng nakataas ang ulo, kapatid na Zhao. Lu Qinghe, akala mo ba sa ilang piraso lang ng damo ay makakabaliktad ka na ng kapalaran? Ang bulok na ugat ng espiritu ay bulok na ugat ng espiritu. Pinapahiya mo ako ngayon. Sa hinaharap, hindi ko hahayaang manatili pa ang buong lupang ito. Kapwa disipulo Lu, ikaw ba talaga ang nagpatubo ng 3 pirasong damong ito? Noong gabi matapos kong ibaon ang hamak na binhi, napansin kong ang gitnang bahaging ito ng patlang. Ang lupa ay tila mas mamasa-masi kaysa ibang bahagi. Kaya sinubukan kong magpahangin ng espiritong hininga sa lupa. Hindi ko inakala ngayong umaga ay tumubo na agad. Kapwa disipulo Lu, mababa ang halaga ng 3 damong pangtipo ng espiritu na ito. Mas mabuti pang huwag mo na itong ipakita ng basta-basta sa iba. Maraming salamat sa paalala, kapatid na babae. Ngayon, napahiya si Zhao Xuan. Hindi niya iyon palalampasin ng madali. Kung gagamitin mo ang 3 halamang ito bilang pantubos para sa ambag mo, baka lalo ka lang magkaproblema. Maaari kitang tulungan na dalhin ito sa bulwagan ng gamot. At ipapalit iyon sa pangalan ng pagbili ng bulwagan ng gamot. Sa ganitong paraan, kahit hayagan, walang mangahas na agawin ito. Huwag kang mag-alala, ayaw ko sa iyong mga halaman. Hindi rin ako magtatanong ng mga bagay na hindi dapat itanong. Ang pakiramdam ko lang. Kung ganitong mga espiritong damo ay masira sa likod ng bundok. Sayang talaga. Kung gayon, aabalahin ko na si Ate Su. 2 piraso, ipapalit ko sa ilang puntos ng ambag. Ang 1 piraso, nais ko sanang itira para sa sarili ko. Ang 1 piraso man lang ay maaaring ipagpalit ng 50 puntos ng ambag. Kung mas maayos ang pagkahinog, baka umabot pa sa 60. Kapag pinagsama ang 2 piraso, sisikapin kong ipaglaban para sa iyo ang 120 puntos ng ambag. 120 puntos ng ambag. Bilang isang panlabas na disipulo, ang pinakamababang tungkulin ay ang paggawa ng mga maruruming gawaing walang saysay.
Kahit isang buwan ay maaaring hindi ka pa makapulot ng 10 puntos. Ang 2 punong ito ng espiritong damo ay sapat na upang tumbasan ang 1 taon ng hirap ng isang karaniwang panlabas na disipulo. Junior Brother Lu, kung ang bahaging ito ng lupa ay mapapatubo ng espiritong damo, tandaan mong unahin akong hanapin. Magandang bagay ang espiritong damo. Ngunit madali ring magdala ng sakuna. Natatandaan ko na. Ito ang tunay na bagay na hindi dapat malaman ng iba. Pumasok sa lupang espiritual ng Wanxiang. Bagaman mahina pa rin ang espiritu, mas malakas na ito ng ilang ulit kaysa noon nang ito ay namumuo pa lamang. 3 taon akong naipit sa hadlang ng 2nd antas ng paglinang ng Qi. At ganito lang iyon nabasag. Sa loob ng 3 taon, sinasabi ng lahat na basura ako. At pinasisikap akong tanggapin ang aking tadhana ng mas maaga. Pero ngayon, sa wakas ay nakalusot ako. Isang espiritong bunga ng kahoy. Sapat na upang bahagyang alagaan ang ugat ng espiritong may katangiang kahoy. At hayaan akong makalusot sa 2nd antas ng paglinang ng Qi. Kung ang lahat ng 5 ugat ng espiritu ay mapapakain. Itong tinatawag na basurang ugat ng espiritu. Baka maging pagkakataon ito na hindi maiisip ng sinuman. Ano ang nangyayari? Nabuksan na ang lupang espiritual na may katangiang apoy. Mapapaalaganap ng espiritong bunga ng kahoy ang ugat ng espiritong kahoy. Lupang may katangiang apoy. Ay kaya bang magpatubo ng bunga ng apoy? Buksan. Hindi naniniwala ang buong sekta na kayang magbaligtad ng kapalaran ang basurang ugat ng espiritu. Kung gayon, hayaan silang makakita mismo. Ang basurang binhi ay kaya palang magpatubo ng espiritong damong 100 taon. Ang basurang ugat ng espiritu ay kaya ring magtanim ng daan tungo sa langit. Ang pinakamalaki kong kakulangan ngayon ay hindi mataas na antas na eliksir, kundi matatag na pinagkukunan. Kaya ng lupang espiritual ng Wanxia ang na magpalago ng espiritong damong 100 taon ang tanda. Ngunit kung sa bawat pagkakataon ay kukuha ako ng espiritong damong 100 taon na ang tanda, masyadong madaling magdala ng sakuna. Sa halip, ang mga espiritong damong mababang antas at bata pa ang edad, ay pwedeng ipagpalit sa mga puntos ng ambag, at hindi rin ganoon kasakit sa mata. Bumili ng mga binhi, ng damong pagtipo ng Qi, ng bulaklak na pumipigil sa dugo, ng dahong nagpapalinaw ng puso. Magkano ang mayroon ka? Para saan mo kailangan ang mga iyan? Mababa ang sansang mabuhay ng mga binhing ito. At mabagal ding lumaki ang mga ito. Kahit tumubo pa, hindi rin gaanong mahalaga ang mayaambag nila. Bihira lang bumili ang mga panlabas na disipulo. Ipinadala ako sa likod ng bundok para magbantay ng bukirin. Nais ko lang subukan. Sa likod ng bundok. Hindi maganda ang lupa roon para pagtaniman. Itong ilang supot ng binhi, ibibigay ko na sa iyo ng mura. Kabuang 3 puntos ng ambag. Ang mga buto ng pulang datils na ito ay mga natira na ng iba. Napakahina ng espiritual na katangian. Walang may gusto sa mga ito rito. Dahil magtatanim ka rin naman. Kunin mo na rin lahat. Ang buto ng pulang datiles ay bagay na bagay sa lupang may katangiang apoy. Maraming salamat. Huwag na. Kung mabubuhay ang lupang iyon sa likod ng bundok, mas mabuti. Huwag kang maging masyadong matigas. Kung talagang hindi mo ito mapatubo, huwag mong ipilit. Gusto ko pang subukan ulit. Naglabas ang bulwagan ng mga gamot ng bagong misyon. Mangolekta ng Gathering Key Grass, Blood-Stopping Flower, at Kingston Leaf. Habang mas mataas ang taon, mas malaki ang gantimpala. Ang mga ito ang bagong binili kong mga binhi. Tinanggap ko ang misyong ito. Nais din pong tanggapin ni kasamang Lu ang isang misyon. Lahat po ng ilang misyong panggamot na ito ay akin ang tinatanggap, guro. Zhao Xuan, ikaw ay isang disipulo ng panloob na sekta. Wala namang saysay sa iyo ang mga mababang antas na misyong ito, hindi ba? Inilaan ko ang mga ito para sa ilang kapwa-disipulo. Hindi ba pwede? Naitala na. Dalhin mo na. Sayang lang at nahuli ng isang hakbang si kasamang Lu. Sinasadya mo ba ito, Zhao Xuan? Siyempre. Sino ba ang hindi nakakaalam na kahapon ay pinahiya siya sa likod ng bundok? Sadyang malas rin si Lu Qinghe. Bihira nang makaisip ng paraan para kumita ng kaunting ambag sa pamamagitan ng mga misyon. Agad pa siyang naagawan. Kasamang Lu, ikaw na ngayon ang magbantay sa lupang Tiwangwang. Ito na ang panahon na kulang ka sa ambag, hindi ba? Sayang talaga.
Ang dami pang misyon ng sekta pero ang bagal ng kilos. Inagaw ni kasamang Zhao ang mga misyong ito para makapamitas ng mga gamot. Kung hindi, ano pa kaya? Kung gayon, hiling ko kay kasamang Zhao ang swerte. Nagpapakaangas ka pa. Wala nang misyon. Tingnan natin kung ano ang maipapalit mo sa ambag. Inagawan ka ng iba ng misyon dahil kailangan lang nilang pumunta sa kabundukan para maghanap ng mga espiritual na damo. Iba ako. Direkta kong maitatanim at makukuha ang gantimpala ng misyon. Maghukay muna ng ilang kanal sa gilid ng lupang tiwangwang. Kung walang bakas ng pagtatanim sa likod ng bundok, mas lalo lang magdududa ang iba. Hindi pa nga tapos, aakit na ng suspetsa. Iba ang pagkakataong ito sa dating pagtatanim ng basura ng seedling grass. Mas marami ang mabababang antas na espiritual na damo. Mas matatag din ang kailangang espiritual na lakas. Gabayan ng espiritual na enerhiya sa binhi. Abala ako buong araw. Halos maubos na ang espiritual na lakas. Teka, kaya pala ang sariling pagtatanim ay isa ring uri ng pagsasanay. Sa bawat pag-aayos ng lakas ng espiritual, mas malakas man o mahina. Parang inaayos ang 5 elemento sa loob ng aking katawan. Naging matatag na pala ang aking kultibasyon. Ang dating malabong espiritual na lakas, sa paulit-ulit na pag-udyok ng pagtatanim, ay naging busog at solidong solid. Napakagandang sorpresa nito. Sa unang pagkakataon, hindi pwedeng masyadong marami ang kunin. Kung sabay-sabay na makakakuha ng mahigit 100 punla ng 30 taong espiritual na damo, mabubulabog ang buong bulwagan ng mga gamot. Ito ay isang fire date seed. Hindi inaasahan, 3 pa ang tumubong scarlet flame fruit. Kapag ang ugat na may katangiang kahoy ay inalagaan, maaari na nitong mahila ang ilang bahagi ng espiritual na enerhiya. Ngayon, maging ang ugat na may katangiang apoy ay nagliyab na rin dahil sa scarlet flame fruit. Kahoy ang nagsisindi ng apoy. Ang 2 agos ng espiritual na enerhiya sa loob ng katawan ay unang beses na nagpakita ng munting pagtugon. Bagaman wala pang pagkaputol ng pader ng antas, mas matatag pa rin ang kultibasyon kaysa noong kakapasok pa lang sa 2nd antas ng paglinang ng ki. Marami na iyon. Mas mahalaga pa, natagpuan ko ang tamang landas. Ang 5 elementong halo-halong ugat ay hindi basura. Kailangan lang alagaan ang bawat isa sa 5 elemento isa-isa. Pag pinagsama-sama at pinaikot pa ang mga ito, ang iba ay naglilinang ng 1 landas. Ako ang maglilinang ng 5 landas. Kapag minsan nang nagsanib ang 5 landas, iyon ay magiging dakilang daon ng 5 elemento. Kasamang Lu. Ate Su, gusto kong ipagpalit ang ilan kong ambag. 30 taong gathering key grass, 30 taong blood-stopping flower, at kingsing leaf. Ang mga ito rin ay pinatubo ko sa likod ng bundok. Noong nakaraang araw ay sinubok ko palang itanim ang isang batch. Sinubok ko kahapon na magtanim. At ngayon, nakuha ko na. Kasamang Lu, hindi ganoon karami ang dinala mo sa pagkakataong ito. Maaari kitang bigyang kwenta ayon sa presyo ng pagbili ng halamang gamot sa tindahan. Ngunit kung sa hinaharap, mas mabuting ipadala mo ng pangkatin. Iyan din ang nasa isip ko. Sapat na kung alam mo ang ginagawa mo. Ang mga halamang espiritual ay yaman. Kapag marami na ang yaman, dumarami rin ang mga mainggitin. Ang pangkat ng halamang espiritual mo ay may 38 puntos na kontribusyon. Hindi sobra, hindi kulang, sakto lang. Tulungan mo akong kumuha ng mas magandang mga binhi. Magtatanim ka pa rin. Dahil nakatalaga ako rito. Kailangang alagaan ko ng maayos ang lupain. Ang ibang mga magsasaka ay nagmamadaling magkulong sa kuweba para mag-ensayo. Iba si Lu Qinghe. Gusto niya lang magpakitang gilas. Nakakapagod talaga ang buwisit na gawaing pagkuha ng gamot na ito. Anong ginagawa mo rito sa bulwagan ng mga gamot? Magpapalit ng puntos kontribusyon. Wala kang nakatalagang gawain. Ano ang ipapalit mo? Paanong nangyari iyon? Maghapon kaming nagkukumahog sa bundok. Kahit ilang tangkay ng mga halamang 10 taon ang tanda ay hirap pang makuha. Kahit pagsama-samahin, wala pa ring 10 puntos. Paanong nagkaroon ng 32 puntos si Lu Qinghe? Gagamit na naman siya ng halamang espiritual para magpalit. Senior Brothers How, hindi ba't inagaw mo na ang lahat ng mga gawain? Saan mo nakuha ang mga halamang iyon? Tinanim ko. Inagaw ni Senior Brothers How ang lahat ng gawain.
Wala akong magawa kundi magtanim ng mga premyadong halaman. Ang pag-agaw ko sa mga gawain kahapon ay para putulin ang daan ni Lukinghe sa pagkuha ng kontribusyon. Pero sa halip, ginamit lang niya ang mga ito. Dinala sa bulwagan at ginawang kontribusyon. Maghapon kaming nagpakapagod kasama ni Zhaoxuan. Hindi pa rin matumbasan ang ani ni Lukinghe sa pagbabantay sa bukid. Huwag kang magsaya ng maaga, Lukinghe. Hindi pa lumalampas ang 3 araw. Pagdating ng inspeksyon sa pinagmulan ng iyong mga halaman, tingnan natin kung makakangiti ka pa. Kung gayon, huwag kalimutang dumating sa tamang oras, Senior Brother Zhao. As YTGT ranks by an event. Biglang tumubo ang napakaraming halamang espiritual sa bukid sa likod ng bundok. Hindi ba kayo nagtataka, Senior? Ano ang nais mong sabihin? Duda ako na nagtatago si Lukinghe ng mga nakuhang gamot ng sekta. At baka natagpuan niya pa ang ugat ng espiritual na lakas sa ilalim ng bukid. Ngunit hindi niya ito inuulat sa sekta. Ugat ng espiritual na lakas sa likod ng bundok. Pagkalipas ng 3 araw, inaanyayahan ko kayong saksihan ang investigasyon. Kung mayroon niyang gayong lakas, hindi hahayaan ng sekta na ang isang basurang may mahinang ugat ang umangkin nito. Kung may makikitang anomalya, ang bulwagan ng pagpapatupad ang bahalang humawak nito. Iyan lang ang kinakailangan ko. Mukhang may mas malawak pa na lupain sa likod ng makapal na ulap na iyon. Ang iba ay nagnanakaw ng yaman. Ako naman ay nagtatanim nito. Ang iba ay humihingi ng tadhana. Ako naman ay itinatanim ito. Hindi ba gusto mo akong imbestigahan, Zhaoxuan? Kung gayon, hahayaan kitang makita ang katotohanan ng sarili mong mga mata. Ano ang tunay na kayang palagi ng lupang ito? Ito ang espiritual na bukid ng elementong metal at tubig. Ang binhi ng damo ng gintong linya ay itinanim sa ginintuang burol. Ang binhi ng lotus ng malamig na lawa ay itinanim sa asul na burol. Kapag nagtagumpay ang dalawang ito, 4 na sa 5 elemento ang makukuha ko na. Tungkol naman sa elementong lupa, darating din ang panahon na mapupunuan ko rin iyon. Senior Brother Lu, dumating na ang mga tao mula sa bulwagan ng pagpapatupad. Kasama ni Zhaoxuan ang tagapamahala na si Liu, at marami ring mga alagad mula sa labas. Sinabi nilang sisiyasatin nila ang iyong bukid. Lu King, may nagulat na ikaw ay nagtatago ng mga halamang espiritual ng bulwagan ng gamot, at nagtatago raw ng espiritual na lakas na matatagpuan sa likod ng bundok. Ngayon, ang bulwagan ng pagpapatupad ay narito para mag-inspeksyon base sa regulasyon. Hindi mo maaaring harangin ito. Siya sa atin ang bukid. Mabuti na lang at kagabi. Sinadya kong ilipat ang kaunting enerhiya ng espiritual na bukid. At ipinasok ang lakas sa gitna ng baog na lupain sa labas. Dahil dito, ang bahaging iyon ng lupa ay mukhang mas basang-basa kaysa sa iba. May dalang banayad na enerhiyang espiritual. Ang lupa rito ay tunay na may daloy ng espiritual na enerhiya. Sabi ko na nga ba, natuklasan niya ang ugat ng espiritual na enerhiya sa likurang bundok. Ngunit hindi niya ito inulat. Alam ni Senior Zhao ang tungkol sa mga ugat na ito. Ako naman ay wala pang alam. Si Steward Liu ay siguradong nakakaalam. Ang lupang ito ay may enerhiya ngunit napakahina. Hindi ito matatawag na ugat ng espiritual na enerhiya. Maaari lamang sabihin na ito ay nagkataong pagdaloy ng enerhiya mula sa lupa. Walang natuklasang ugat ng enerhiya rito. Hindi maaari. Kung ganoon, saan nanggaling ang kanyang mga halamang espiritual? Sa isang tulad niya na may basurang espiritual na ugat. Paano siya nakapagpatubo ng mga halamang may 100 taong gulang? Siguradong may kakaiba rito. Zhaoxuan. Narito ka ba ngayon para suriin ang lupain? O para sirain ito? Zhaoxuan, umalis ka na. Steward Liu. Gusto rin ang bulwagan ng gamot na masuri ang lupang ito. Dehisu, bakit ka narito? Dahil sa mga ipinadala ni Lukinghe kahapon. Ang kalidad ng damong juling at dahon ng kingsin ay napakahusay. Pinapunta ako ng elder ng bulwagan ng gamot para suriin ang kalidad ng lupa sa likurang bundok. Kasabay na rin ang pagkumpirma kung maaari ba tayong magkaroon ng tuloy-tuloy na supply. Simula kailan pa naging protektado ni Suwanying si Lukinghe? Hindi ito ugat ng espiritual na enerhiya. Ang enerhiya lamang ng lupa rito ay medyo mas malakas kaysa sa karaniwang lupang tigang. Kung maingat na aalagaan, posibleng makapagpatubo ng mga mababang antas ng halamang espiritual. Dahil ganyan din ang sinabi ng bulwagan ng gamot. Tapos na ang pagsusuri para sa araw na ito.
Ang pagsusuri sa lupain ng bulwagan ng disiplina ay para lamang samahan ka sa iyong kahibangan. Looking he, hindi pa tayo tapos. Maghihintay ako. Ang lupain mo ay tunay na hindi pangkaraniwan. Kung nagawa mong makalusot ngayong araw, dahil lamang hindi nila nakita ang ugat ng enerhiya. Ngunit habang parami ng parami ang inilalabas mong halamang espiritual, lalong darami ang mga matang nakatingin sa iyo. Nauunawaan ko. Hindi titigil si Zhaoxuan. May malakas siyang kapit sa loob ng sekta. Dapat kang mag-ingat. Daisu, huwag kang mag-alala. Hindi ako ang magsisimula ng gulo. Ang ikinababahala ko ay hindi ang paghahanap mo ng gulo, kundi ang gulo mismo ang lalapit sa iyo. Ito ang kabayaran para sa 2 damong juling kahapon. May kabuang 120 puntos. Ipinagpalit ko ang ilan nito. Naging mga puntos ng kontribusyon at ilang binhi. Para hindi masyadong mapansin. Ang mga ito ay mga binhig na tira mula sa pagsasala ng bulwagan ng gamot. Mababa ang kalidad nito. Mahirap silang patubuin sa normal na paraan. Kung kaya mo, subukan mong itanim. Maraming salamat, Lithti. Kay lamig. Ang nagbabagang enerhiya ay biglang huminahon. Nasa ikalawang antas na ako ng pagsasanay ng ki. Sinasabi ng lahat na ang mailimang espiritual na ugat ay isang basura. Ngunit hindi nila alam. Hindi sa hindi pwedeng magsanay ang mailimang ugat, kundi dahil napakamahal nito. Ang tunog ng kampana na ito ang hudyat ng pagtitipon sa labas ng sekta. Pagkalipas ng 3 araw, magsisimula ang kompetisyon ng mga disipulo sa labas. Lahat ng disipulo sa labas na nasa ikatlong antas ng pagsasanay ng ki ay maaaring sumali. Ang nangungunang 10 ay makakapasok sa pavilyon ng kayamanan para pumili ng isang teknik. Lupang espiritual ng Wanxiang, kung kaya nitong magpatubo ng halamang espiritual at prutas. Maari kayang magpatubo rin ito ng mga teknik. Kung ang mga putol-putol na bahagi ay mabubuo. Paano naman ang mga kulang na bahagi? Hindi ba sabi ni Zhaoxuan, ang basurang ugat ay mananatiling basura? Sa kompetisyon na ito, ipapakita ko sa kanila na kahit ang basurang may 5 ugat ay kayang maging isang dalubhasang may makapangyarihang ugat. Looking he, magpalista ka na. Ang pinakamababang kinakailangan sa kompetisyon ay ikatlong antas ng pagsasanay ng ki. Nasa ikatlong antas na siya ng pagsasanay ng ki. Imposible, ha? Ilang araw pa lang ang nakalipas, sabi mo pa noon ay nasa unang antas ka lang ng paglinang ng ki. Paano ba naman nakakuha ng ilang piraso sa likod na bundok? Talagang pinalad siya sa mga espiritual na damo. Kahit ang inutil na espiritual na ugat, nakalusot ng ganito kabilis. Looking. Ikatlong antas ng paglinang ng ki. Pinahihintulutan kang lumahok sa paligsahan. Ilang araw pa lang ito. Nakaabot ka na sa ikatlong antas ng paglinang ng ki. Hindi lang ito usapin ng ilang pirasong espiritual na damo. May itinatagong lihim si Looking he. Nakababatang kapatid Lu. Mabilis siyang umangat sa paglilinang. Hindi pa rin sapat. Ang lakas ng paglilinang na binuo lang sa pamamagitan ng sapilitang mga eliksir. Naglalakas loob pang sumali sa labanan ng mga alagad sa labas. Sa entablado ng labanan, walang magpapalugit sa iyo. Hindi ba alagad sa loob si Senior Brother Zhao? Kasama rin siya sa labanan ng mga alagad sa labas. Hindi ako pwedeng umakyat sa entablado. Pero marami sa labas na kayang turuan ka kung paano maging tao. Kung gayon, maghihintay ako. Mga tuntunin ng paligsahan. Hanggang sa magpasya ang kinalabasan. Bawal manakit ng sadya. Bawal gumamit ng lason. Ang nanalo ay aakyat ng antas. Ang talo ay bababa sa entablado. Looking. Narinig kita. Tama ba? Walongis na espiritual na ugat. Ipinatapon sa mga bukirin sa likod ng bundok. Sa totoo lang, medyo hangarin ako sa iyo. Palit tayo. Matagal ka nang walang mukhang maihaharap sa labanan. Magsimula na. Tapos na. Ang ugat na pambigkis ni Zuping ang pinakanababagay sa mga walang diskarte sa katawan. Hindi makaiwas si Looking he. Apoy.
Gamitin mo. Hindi naman kahanga-hanga ang kanyang mga espiritong teknika. Pero bakit sobrang matatag ng kanyang espiritual na ki? Halatang karaniwan lang ang bawat galaw. Pero lagi nitong natatamaan ang tamang panangga ko. Bakit ang bilis ng paglipat ng espiritual na ki ni Lu Qinghe? Hindi ba siya ang pinakamahirap kontrolin sa lahat ng malalansag na espiritual na ugat? Bakit para bang magagamit niya ang lahat ng 5 elemento? Kasumpa-sumpa. Ilang dosenang atake na. Naubos na ang espiritual na ki ko. Bakit matatag pa rin siya hanggang ngayon? Lu Qinghe, ikaw ang pumipilit sa akin. Talo ka na. Ikapitong entablado ng labanan. Panalo si Lu Qinghe. Siya ang nagwagi. Ganoon lang natalo si Zhu Ping na nasa huling yugto ng ikatlong antas ng paglinang ng ki. Hindi ba sabi nila magulo ang espiritual na ki ng malalansag na ugat? Bakit pakiramdam ko mas matatag pa siya kaysa kay Zhu Ping? Sister Su, totoo nga bang siya ay 8 na espiritual na ugat? Baka. Hindi naman talaga ang 5 elemento ang inutil. Hayaan mo muna siyang magmalaki ng kaunti. Ang tunay na pagsasaayos ay sa susunod na laban pa. Si Chen Lei, nasa ika-4 na antas ng paglinang ng ki sa tuktok. Nasa nangungunang 15 sa mga alagad sa labas. Pinakamahusay siya sa mga teknik ng apoy. Narinig kong ang 5 elemento mo raw ay pwedeng gamitin. Kaunting salita. Lahat ng 5 elemento ay may kaunting abilidad. Wala namang kahusayan sa alinman. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na apoy na batas. Magsimula na. Tingnan natin kung paano ka makakaiwas sa pagkakataong ito. Balak ko sanang itabi iyon para ipagpatuloy ang paglinang sa ugat ng tubig. Pero ngayon, sakto nang magamit, para ipagpalit ang isang panalo. Impossible. Ikaw na nasa ikatlong antas ng paglinang ng ki. Paano mo mahahadlangan ang aking teknik na apoy na ahas? Naglalakas loob kang gumamit ng apoy na batas laban sa akin. Nanalo si Lu Qinghe. Natalo niya si Chen Lei. Mukhang matatag na ang nangungunang 10 sa panlabas na sekta. Sino ang nagsabing siya ay isang walang silbing espiritual na ugat? Nakita mo na ba ang isang walang silbing espiritual na ugat na nakakapalit ng 4 na uri ng espiritual na ki? Hindi pa tapos ang usaping ito kay Lu Qinghe. Kagagaling lang ni Lu Qinghe sa tagumpay. Parang isang espiritual na prutas na may katangiang tubig. Ang espiritual na prutas na iyon ay dalisay ang hininga. Tiyak na hindi ito bagay na karaniwang kayang ilabas ng isang punong panuluyan ng gamot. Ang lihim sa kanyang katawan, marahil ay mas malalim pa kaysa sa iniisip ko. Lu Qinghe. Iyong 5 elemento at halo-halong espiritual na ugat na itinapon sa likod ng bundok. Tama. May saysay. Ang nangungunang 10 sa panlabas na sekta ay maaaring pumasok sa unang antas. Pumili ng isang kasanayan. Hindi maaaring pilitin ang kumpletong kasanayan. Ang natitirang tomo ay nakasalalay sa tadhana. Lumabas sa loob ng 1 oras. Lu Qinghe, talagang ang pinili mo ang natitirang tomo. Ang mga kasanayan na may 5 elemento ang pinakamasalimuot pag-aralan. At isa pa, natitirang tomo pa. Hindi mo ba inilulubog lamang ang sarili mo? Sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Sigurado. Lubhang kulang ang tomo na ito. Pagkaraan ng 3 pahina, lubos na itong masisira. Kung pipilitin mong pag-aralan ito, wala kang mapapala. Maraming salamat sa paalala ng mga nauna. Minsan ang tadhana ay tadhana. Minsan isa rin itong pagdukot. Ang rutang pinili mo ay ikaw ang maglalakad.
Naunawaan ko, Ginoo. Akala ko may tunay kang batayan. Hindi ko inakala na sa pagpasok mo sa Zangjin Pavilion, pinili mo pa ang basurang tomo na ito. Ang balita ni Senior Brothers Hao ay napakabilis. Basurang tomo na kapareha ng walang silbing espiritual na ugat. Bagay na bagay, Senior Brothers Hao, ang binigay mong butong walang saysay sa akin noon, ay pinatubo kong punong may espiritual na damong daang taon na ang edad. Ngayon, ang basurang tomong ito, baka sakaling makapagtubo rin ng kaunti. Baka makapagtubo pa nga ng isang kasanayan. Lu Qinghe, nababaliw ka na ba sa pagtatanim? Sino ang nakakaalam? Kapag nakapasok sa lupang espiritual ng Wanxiang, ang butong walang silbi ay maaari palang magpatubo ng espiritual na damong daang taon na ang edad. Kung gayon, ano kaya ang maipapatubo ng basurang tomo? Nabuksan na rin ang lupang espiritual na katangian ng lupa. Talagang bunga ito ng kayamanan ng lupa. Nakakayang alagaan ang espiritual na ugat na katangian ng lupa. Pinatatag ang taniman ng eliksir upang punuan ang 5 elementong siklo. Mula sa kahoy ay sumusibol ang apoy. Mula sa apoy ay sumisibol ang lupa. Mula sa lupa ay sumisibol ang ginto. Mula sa ginto ay sumisibol ang tubig. Mula sa tubig ay sumisibol ang kahoy at nabuo ang siklo. Ika-4 na antas ng pagsasanay ng Qi. Talagang mahirap linangin ang halo-halong espiritual na ugat ng 5 elemento. Ngunit kapag nagkaayos ang 5 elemento, hindi lamang ito basurang bagay. Sa halip, mas matatag ito kaysa sa iisang espiritual na ugat. Mas makapal at mas nakakayang maglaman ng espiritual na Qi. Ang iba ay nagsasanay ng isang ugat. Ako naman ay nagsasanay ng isang ikot. Hanggat di humihinto ang ikot ng 5 elemento, ang aking espiritual na Qi ay iral ng walang katapusan. Kapag hindi nasasayang ang 5 elemento, ang pinagmulan ng pinagsanib na enerhiya ang siyang simula. Bagamat ang antas ko ay nasa ika-4 na antas pa rin ang pagsasanay ng Qi. Ang antas ng pagkapinong naipon na espiritual na Qi sa loob ng katawan ko ay matagal ng higit na lampas sa dati. Kung muli kong makasalubong si Chenlai, hindi ko na kailangan pang uminom ng tubig na lotus. Kaya ko na siyang harapin at gibain ang apoy ahas na teknik niya. May kaguluhan sa labas. May sumisira sa taniman. Sino? Mabilis na naglalaho ang espiritual na Qi. Ito ay abo ng walang espiritu. Isang bagay na sadyang sumisira sa espiritual na talino ng taniman. Dahil naglakas loob na silang kumilos sa gabi. Ibig sabihin, nagmamadali na talaga si Zhaoxuan. Ang araw na ito ay para gibain ang taniman. Bukas, baka pagpatay na ang kasunod. Ang ganitong espiritual na baging ay napakatibay. Kapag itinanim sa paligid ng tigang na lupa sa labas, maaari nitong patibayin ang lupa, at maaari ring magbabala ng maaga. Gusto ni Zhaoxuan ang aking sikreto, at nais niyang putulin ang aking landas. Kung gayon, huwag niyang sisihin ako sa pagiging walang awa. Sabi mo, natuklasan ka ni Lu Qinghe. Hindi mukhang nasa ikatlong antas pa lamang siya ng pagsasanay. Ano ang ibig mong sabihin? Mabilis ang kanyang paglusob. Matalim ang espiritual na Qi. Pinaghihinalaan kong narating na niya ang ika-4 na antas ng pagsasanay. Ika-4 na antas ng pagsasanay. Sa loob lang ng ilang araw na ito, tiyak na may malaking pagkakataon sa likod na bundok. Kung hindi, paano aabot ang isang basura na 5 elemento ang espiritual na ugat? Mula sa unang antas ng pagsasanay, hanggang sa ika-4 na antas ng pagsasanay. Kung hindi masiyasat sa karaniwang paraan, magpalit tayo ng ibang paraan. Ano ang ibig mong sabihin, kapatid na Zhao? Hanapin ang daga ng kaluluwang kumakain. Iyon ay bawal na bagay. Kapag natuklasan ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas, sino ang nagsabing kailangan iyong gamitin sa loob ng sekta? Hindi ba gusto ni Lu Qinghe ang pagbabantay ng taniman? Kung gayon, hayaan siyang mahimbing na matulog sa taniman habang buhay.
Hindi ito tao. Maliit ang katawan. Mabilis kumilos. Dumating na. Daga ng kaluluwang kumakain. Hindi mataas ang antas ng daga ng kaluluwang kumakain. Ngunit napakalason. Maaari itong magbuga ng sangkap na lumalamon sa kaluluwa, na nagpapahimbing at pumapatay sa mga disipulong mababa ang pagsasanay habang natutulog. Kung walang makakatuklas, banayad man, masusugatan ang kaluluwa. Malubha man, hindi na muling magigising. Talagang gusto ni Zhaoxuan ang buhay ko. Zhaoxuan, ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Junior Brother Lu. May nangyari ba kay Senior Sister Su? Maaari ba tayong pumasok at mag-usap? May nangyari kay Elder Shen. Kay Elder Shen Changfeng ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Alainan. Kahapon, sinusundan ni Elder Shen ang mga bakas ng isang demonyong kultibador. Pagbalik niya, pilit siyang nagkulong upang gamutin ang mga sugat. Ngayong umaga, nagulo ang kanyang ki. Pumasok sa katawan ang demonyo ng puso. Nagpa siya ang danpik na kailangang magpino ng pildoras ng kingsin upang supilin ang demonyo ng puso. Walang damong kingsin sa bulwagang medisina. Meron man, kulang pa ang taon. Ang karaniwang damong kingsin ay makapagpapakalma lang ng espiritu. Hindi nito kayang supilin ang demonyo ng puso na antas elder. Sabi ni Senior Sister Lin Mayaozen ang danpik, kahit 3 usbong ng daang taong damong kingsin, mas mabuti kung bagong pitas, bago pa mawala ang espiritual na bisa. 3 usbong ng daang taong damong kingsin. Junior Brother Lu, alam kong napakalakas ng loob ng hiling na ito. Kung wala ka nito, ituring mo na lang na wala akong sinabi. Ngunit ilang ulit nang ipinagtanggol ni Elder Shen ang mga disipulo ng panlabas na sekta. Kapag may nangyari sa kanya, baka magulo rin ang panig ng bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Si Elder Shen Changfeng ay mahigpit at makatarungan. Hindi marami ang ganitong tao sa sektang Qingyun. Kapag bumagsak siya, mas lalong magiging walang pakundangan ang mga taong nasa likod ni Zhaoxuan. Nag-aalinlangan ka ba? Bago magtanghali ngayon, kailangan itong maihatid sa danpik. Wala pang 2 shichen mula ngayon hanggang tanghali. Senior Sister Su, sandali lang. Ikaw ay... Pupunta ako sa taniman at titingnan. Marami pa namang buto ng damong kingsin. Maganda. Sa pagkakataong ito, may 7 damong juling naganap ng hinog. Ang natitirang mga buto ay kulang sa espiritual na lakas. 30 taon lamang ang mga iyon. Ito nga ay Kingsin Lu. Maaari nitong patatagin muna ang kaluluwa. Pigilin ang halimaw sa puso. Maaaring mas kapaki-pakinabang pa ito kaysa sa damong juling. Isang daang taon. Totoong 100 taong damong juling ito. Narito pa ang isang patak ng Kingsin Lu. Baka makatulong ito. Kingsin Lu. Junior Brother Lu, napakahalaga nito. Mahalaga ang pagligtas sa tao. Ang nangyari ngayon, naitala na sa bulwagang panggamot. Kung magigising si Elder Shen, itatala rin niya iyon. Ate Su, bilisan mo na. Mukhang mahirap na ulit siyang magpakababa ng ganito pagkatapos nito. Kapag ang mga ito ay pumasok na sa danpik, tiyak na magdudulot ito ng malaking alingas-ngas. Ngunit kung minsan, ang pagtatago at pag-iingat ang siyang nakapagliligtas ng buhay. At kung minsan, ang pagbubunyag ng halaga ang siyang tunay na kapakipakinabang. Saka palang hindi basta-basta atake ang iba. Hindi sapat ang taon ng mga halamang gamot. Sis Lin, nakuha na ng bulwagang panggamot ang lahat ng damong juling. Ang gusto ko ay 100 taong damong juling. Hindi ang mga natirang 230 taong ito. Napasok na ni Elder Shen ang halimaw sa puso. Ang karaniwang kingsindan ay kaya lamang itong pigilin ng panandalian. Kapag sumablay ang lahat, mas lalala pa ang magiging kapalit. Ngunit ang 100 taong damong juling, wala na talaga sa bulwagang panggamot. Kung gayon, kailangan ng magsapalaran at piliting magpino. Nahanap na ni Sislin ang 100 taong damong juling. Buksan. Malaki. Kagagaling lang pitasin, hindi pa katagalan. Saan galing ito? Sa likod ng bundok.
Kay Lu Qinghe. Mayroon pa nito. Ano ito? Qingxin Lu. At napakataas pa ng linis nito. Huwag mo nang ipagsabi ang bagay na ito. Nauunawaan ko. Tayo na. Tapos na. Nagising ka na, Elder Shen. Sino ang naglinang ng eliksir? Ang mga disipulo ang naglinang ng eliksir. Suplay ng gamot ng bulwagang panggamot. Maganda ang gamot. Hindi ang inventaryo ng bulwagang panggamot ang pangunahing gamot, kundi ang 100 taong damong juling na ipinadala ni Lu Qinghe mula sa likod ng bundok. Maging ang Qingxin Lu ay galing din sa kanya. Lu Qing. Iyong dating ipinatapon sa mga disipulong panlabas na nagbabantay sa mga bukirin sa likod ng bundok. Ang may 5 sa 5 elemento na halo-halong espiritual na ugat na iyon. Siya nga. Hindi ba niya sinabi noon kung saan nagmumula ang espiritual na halaman? Wala. Naniniwala ba kayo sa kanya? Sa tingin ng disipulo, hindi siya masamang tao. Ang espiritual na halaman ay walang masamang hangin. At malinis ang Qingxin Lu. Bagaman kahina-hinala ang pinagmulan. Walang problema ang mismong bagay. Kung gayon, itala muna ang kanyang isang ambag. At isa pa. Siya sa atin kung sino ang nagkikilos malapit sa likod ng bundok nitong mga nakaraang araw. Naghihinala si Elder Shen na may kumikilos laban sa kanya. Kagigising ko lang ay hindi ibig sabihin na wala akong nalalaman. Nang sinisiyasat ko ang mga demonyong tagasunod, natuklasan kong may nasa loob ng sektang King yun na nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Kamakailan lamang ay biglang dumalas ang paglitaw ng mga espiritual na halaman sa likod ng bundok. Kung ako ang mga taong iyon, mapapatingin din ako roon. Mga demonyong tagasunod. Hindi pa ito matitiyak. Ngunit marumi ang loob ng sekta. Sa panig ni Lu Qinghe, huwag munang mag-ingay at huwag munang magpakalat ng balita. Ang disipulong ito ay baka mas mahalaga kaysa sa inaakala natin. Junior Brother Lu, narinig ko na naman daw ngayong araw ay nagpadala ka ng magagandang bagay sa bulwagan ng gamot. Talagang matalas ang balita ni Senior Brothers Hao. Napakalayong sulok ng likod ng bundok na ito. Pero ilang araw lang ang pagitan, nakapaglabas ka na naman ng 100 taong gulang na espiritual na damo. Magsalita ka. Kung isusumbong ko ang bagay na ito, sa lahat ng mga nakatatanda, ano ang mangyayari? Ano naman ang gusto ni Senior Brothers Hao? Napakasimple. Ibigay mo ang paraan mo sa pagtatanim ng espiritual na damo. At saka, ang lahat ng natuklasan mo sa likod ng bundok, lahat ng bagay, ibigay mo rin ng sabay. Kung hindi ko ibigay, Lu Qing, huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa top 10 ng panlabas na hanay, ay kaya mo na akong labanan. Ako ay disipulo ng panloob na hanay. Ika-6 na antas ng paglinang ng Qi. Isa ka lang sa mga basurang ugat na kakaraang umahon. Huling tanong ko sa iyo. Hindi ka pa rin magbibigay. Liu Fan, Senior Brothers Hao. Nakalimutan mo na ba? Ang pirasong lupang ito ay ako na ang nagbabantay ngayon. Lu Qing, ano ang ipangbabantay mo? Sa sirang asarol na ito lang. Narinig mo ba iyon? Binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon. Kusa mo nang ibigay. At kahit paano may matitira ka pang buhay. Ipagpatuloy mo na lang ang pagiging tagabantay ng bukirin. Kapag ako na mismo ang kumilos, wala ka ng kahit anong pagkakataong lumuhod at magmakaawa. Kung gusto ni Senior Brothers Hao na dumaloy ang kamay, subukan mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Ika-4 na antas ng paglinang ng Qi. Tunay ngang muli ka na namang sumulong. Sa napakaikling panahong ito, mula sa unang antas ng paglinang ng Qi hanggang sa ika-4 na antas, ipinapakita lang nito na ang hiwaga ng likod ng bundok ay hindi lang kayang magpalago ng espiritual na damo. Kaya rin itong baguhin ang tadhana ng basurang ugat at salungatin ang langit. Ganitong uri ng biyaya. Bakit napunta pa sa katawan ni Lu Qinghe? Dakpin siya.
Maliit na pakulo lang. Akala mo ba talaga, ilang baging lang ang makahahadlang sa akin? Looking. Tingnan natin kung ilang hakbang pa ang kaya mong saluhin. Ano ang ginagawa ninyo? Mga disipulo ng sekta na nag-aaway ng palihim. At dito pa mismo sa taniman ng gamot kayo naglalakas loob. Malaki ang loob ninyo. Senior Brother Kin, ako ay. Ikaw ay ano? Narinig ko lang na may kakaiba sa espiritual na taniman sa likod ng bundok. Kaya naparito ako upang silipin. Sino ang mag-aakalang guilty si Lu Qinghe sa kanyang sarili? Kaya siya muna ang unang sumugod sa akin. Nang dumating ako, malinaw kong nakita na kayong tatlo ang nakapalibot kay Junior Brother Lu. Su Wanying, masyado nang maluwag ang pakikialam ng inyong bulwagan ng gamot. Kagigising lang ni Elder Shen. Nag-utos na siya na mahigpit na siya sa atin ang mga palihim na labanan sa loob ng sekta sa mga susunod na araw. Zhaoxuan, sumama ka sa akin pabalik sa bulwagan ng pagpapatupad at magpaliwanag. CJ, pupunta ako sa bulwagan ng pagpapatupad. Lu Qinghe, kaya mong pangalagaan ang sarili mo kahit sandali lang. Pero hindi mo maipagtatanggol ang pirasong lupang ito habang buhay. Dahan-dahan kang umalis, Senior Brother Zhao. Nasugatan ka. Munting sugat lang. Nababaliw na si Zhaoxuan. Ngayong araw, naglakas loob siyang magdala ng mga tao para gipitin ka. Bukas, mas malala pa ang magagawa niya. Alam ko, nagising si Elder Shen. Ang iyong heart-clearing grass at clear spirit dew ang nagligtas sa kanya. Inutusan niya ang bulwagan ng pagpapatupad na bantayan muna ang likod ng bundok. Sa ngayon, hindi na mangangahas si Zhaoxuan na basta umakto ng walang pakundangan. Sa harap, hindi siya mangangahas. Pero hindi ibig sabihin niyan na hindi siya magkakalat sa dilim. Kung may panganib, mag-ulat ka agad. CJ. Mukhang ang ilang bato at baging sa bundok ay hindi pa sapat. Kailangan nating hayaang ang buong likurang bundok ay tunay na maging sarili nating lupain. Bakit napakarami ng dwelling ash? Naging matalino na si Zhaoxuan. Gusto niyang wasakin ang mga taniman. Kapag ang lahat ng taniman ng gamot ay nawasak, hindi na ako makakakuha pa ng mga espiritual na halaman. Natural na hindi na ako poprotektahan ng medicine hall. Ang dwelling ash ay kayang wasakin ang karaniwang espiritual na lupa, dahil sinasara nito ang daloy ng espiritual na enerhiya. Pero kung babaliktarin natin at gagamitin ang puwersang panara na ito, ikukulong ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng lupa, at hindi ito hahayaang kumalat. Kung gayon, magiging anyong supling pa lang ito ng isang espiritual na ugat. Ito ay buto ng espiritual na ugat sa unang yugto. Kaya nitong tipunin ang enerhiya ng lupa, at pakainin ang espiritual na lupa, na bumubuo ng isang maliit na espiritual na ugat. Wasakin ang mga taniman. CJ. Kung gayon, magtatag ako ng isang espiritual na ugat. Zhaoxuan, tatanggapin ko ang regalong ito mula sa iyo. Ito ay... Ano ba talaga ang nangyari kagabi? May isang nagwisik ng dwelling ash, at sinubukang wasakin ang mga taniman. Dwelling ash. Zhaoxuan, bukod sa kanya, wala na akong ibang maisip. Sobra na siya. Hindi na ito simpleng alitan lamang. Isa na itong pagwasak sa espiritual na lupa ng sekta. Hindi sapat ang ebidensya. Kung gayon, ang lupaing ito ay hindi nasira. Paano mo masasabing hindi nasira? Malinaw na binudburan ito ng dwelling ash. Pero sa halip ay naglabas pa ito ng isang mas masiksik na piraso ng espiritual na lupa.
Iulat ko kay Elder Shen ang tungkol sa Dwelling Tan. Maraming salamat. At isa pa, hindi magtatagal at maitatago pa ang pagbabago sa lupang ito. Ang Medicine Hall, Dan Peak at Law Enforcement Hall ay malalaman din agad. Alam ko. Ano ang sabi mo? Hindi pala nasira ang likurang bundok. Binudbura ng Dwelling Ash ang buong taniman. Paano itong hindi masisira? Hindi lang ito hindi nasira. Maaga kaninang umaga, mula sa malayo ay nakita kong umahon ang ulap ng espiritual na hamog sa likurang bundok. Ang espiritual na enerhiya ng taniman na iyon ay tila mas masinsin pa kaysa dati. Impossible. Kahit ang Dwelling Ash ay kayang wasakin ang mga espiritual na taniman ng Medicine Hall. Ano ang pinanghahawakan ni Lu Qinghe? Ito, hindi ba ito ang talisman ng sektang Qingyun? Gusto mo bang malaman ang lihim ni Lu Qinghe? Sino ka? Hindi mo na kailangang alamin kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na ang nakatago sa taniman niya ay hindi dapat pagmamay-ari ng isang basurang espiritual na ugat. Matutulungan mo ba ako? Basta't isama mo ako sa likurang bundok ng sektang Qingyun. Matutulungan kitang makuha ang lihim niya. At saka ko pa man lang papatahimikin ng tuluyan ang ulol na iyon. Gusto ko siyang mamatay. Kakausbong pa lang ng espiritual na ugat ng panlabas na taniman. Maaari na nating buksan ang hardin ng gamot sa likurang bundok. Sa susunod na yugto, magpapalago tayo ng mga espiritual na alaga. Babantayan ang espiritual na mga taniman. Mga espiritual na alaga. Ito ang taniman na winasak ng Dwelling Ash. Kung hindi ko sana mismo nakita ang mga bakas ng Dwelling Ash, hindi ako makapaniwalang may sumira sa lugar na ito kagabi. Marahil ay matibay ang lupang ito. Nag-utos na si Elder Shen na imbestigahan ang pinagmulan ng abo ng pamatay espiritu. Hindi ito bahagi ng imbakan ng sekta. Maaaring dinala ito sa panlabas na sekta ng palihim. Malalim ang kinasasangkutan nito. Nahanap niyo na ba si Zhaoxuan? Sa ngayon, wala pa tayong direktang ebidensya. Gayunpaman, ipinapasabi ni Elder Shen sa iyo. Huwag lumapit si Zhaoxuan sa likurang bundok nitong mga araw. Kung lalapit siya muli, maaari mong gamitin agad ang anting-anting ng komunikasyon. Aarestuhin siya agad ng bulwagan ng pagpapatupad. May isa pa akong sasabihin. Dahil ibinigay mo ang 100 taong pildoras ng Kingsin at hamog ng Kingsin. At iniligtas si Elder Shen. Nagpa siya ang sekta na bigyan ka ng gantimpala. Isang pagkakataong pumili ng kayamanan sa imbakan ng mga kagamitan. Imbakan ng mga kagamitan. Ito ang naipon ng sektang Qingyun sa loob ng maraming taon. Bukod sa mga karaniwang kagamitan, maraming bagay ang hindi tiyak ang gamit. Lahat ay nakalagak sa imbakan ng mga kagamitan. May mga sinaunang bagay din na hindi maunawaan ng marami. Ang halaga ng gamit ay nakadepende sa katalasan ng mata mo. Isa lang ang maaari mong piliin. Ang mga bagay na hindi tiyak ang silbi ay itinatapon lang ng iba bilang walang kwenta. Ngunit para sa iyo, maaaring isa itong binhi ng pagkakataon. Sabi ni Elder Shen, kung bakante ang oras mo ngayong araw, maaari kang sumama sa akin. Tara na ngayon din. Utos ni Elder Shen. Pinahihintulutan si Lu Qinghe na kumuha ng isang kagamitan sa imbakan. Siya yung tagapangalaga ng bukid sa likurang bundok. Pasok na, kalahating oras lang at isa lang ang pwede mong kunin. Kapag nalabas mo na ang gamit, bawal na itong palitan. Siguraduhin mo muna bago ka pumili. Naintindihan ko po. Ang unang hilera ng mga rack ay puro sira-sirang kagamitang dharma. Ang mga espada at espritito ng kagamitan ay hindi masama. Ngunit ang kailangan ko ngayon ay ang makakatulong sa pagbabantay sa likurang bundok. Ang mga ito ay pawang may silbi sa lupang espiritual ng Wanxiang. Sayang, isa lang ang pwede kong kunin. Embryo ng alagang espiritu. Ito na ang pipiliin ko. Bata. Bagamat maraming sirang gamit dito, may iilan pa ring maipapakinabang. Sigurado ka bang itong florera ng dugong patay ang gusto mo? Sigurado po. Interesado kayong mga kabataan. Talagang mahilig kayong sumugal sa tadhana. Florera. Florera. Paglabas mo rito, bawal na bawiin ang desisyon mo. Hindi ko po babawiin. Hindi naging payapa ang ating sekta nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Elder Shen, iwasan mong lumabas mag-isa ng bundok. May kaugnayan ito sa mga masasamang kulto. Ang taong hinahanap ni Elder Shen ay eksperto sa pagkontrol ng mga insekto at pagbulok ng mga ugat espiritu.
Bagamat hindi galing sa kanila ang abo ng pamatay espiritu, ay halos magkapareho ang kanilang pamamaraan. Pagkontrol ng insekto, pagbulok ng ugat espiritu. Sa madaling salita, mag-ingat ka. Salamat, Lahuinkin. Dugong patay na pinagmulan ng insekto. Kaya pala hindi magamit ang mga gamit sa imbakan. Gisingin ang ganitong uri ng daloy ng dugo. Gising. Hindi ito magigising sa pamamagitan ng mga karaniwang pamamaraan. Nandito na. Hindi ko pa ito magagamit sa loob ng 3 araw. Hindi pa ako lumalayo sa likurang bundok. Sa araw, abala ako sa paglilipat ng mga halamang espiritu sa labas. Inaayos ko ang mga ugat espiritu sa bukid. Sa gabi, nagpapalakas ako ng itim na itlog sa lupang espiritual ng Wansiang. Tatawagin kitang Helin mula ngayon. Helin! Nagagawa mo palang ayusin ang mga ugat espiritu. Hindi pala nasayang ang pag-aalaga ko sa iyo. May isang bagay. Uod ng Fuling. Kailan lang ay nagbabala si Kinyu. Ang masamang kultibador na hinahanap ni Elder Shen ay bihasa sa pagpaparami ng mga uod at pagbulok ng mga ugat ng espiritu. Ngayong lumitaw na ang bagay na ito sa lupang sakahan. Mukhang kumikilos na ang nasa likuran ni Zhaoxuan. Sabi mo ay hindi ito makakaistorbo sa sekta. Huwag kang mag-alala, isang batang uod lang ito. Magsisilbi itong mata ko para makita kung ano ang itinatago sa lupang iyon. Ang gusto ko ay mamatay si Lu Qinghe. Hindi ko sinabing ilapit mo ang sektang Qingyun sa atin. Senior Brother Zhao, wala kang karapatang diktahan ako. Pero ang nais mo ay malapit ng matupad. Ang lupang espiritual sa paanan ng bundok ay mas kawili-wili kaysa sa akala mo. Pangako mo sa akin. Akin ang pagkakataong iyon. Siyempre, basta kaya mo itong makuha. Kahit ang stamp ng uod ng masamang kultibador ay kaya mong itanim. Huwag kang magmadali. Ang fragment ng pamamaraang pangkontrol ng uod ay kayang makakilala ng mababang antas ng stamp ng uod. Maaari nitong masira ang kontrol ng batang uod ng Fuling at pansamantalang mapigilan ang pag-atake ng pangkat ng mga uod. Stamp ng pangontrol ng uod ng masamang kultibador. Dapat malaman ito ni Elder Shen. Uod ng Fuling. Kilala ito ni Elder Shen. Ang pangkat ng masasamang kultibador na hinahabol ko ay gumagamit ng ganitong bagay para dumisan ang mga ugat ng espiritu at sirain ang mga hardin ng halamang gamot. Ang isang uod ng Fuling ay hindi malakas. Pero kapag may reynang uod na naguutos, daan-daan o libo-libo nitong sabay na sasalakay sa lupa. Kahit ang pinakamayamang lupang espiritual ay magiging tigang na lupain. Paano mo ito natuklasan? Espiritual na alagang hayop. Ilang araw na ang nakalilipas, pumili ako ng isang bote ng dugo ng halimaw mula sa imbakan. Nagkataong napisa ito. Kaya nitong makaramdam ng masamang enerhiya. Napakatalino nito. Ang paglitaw ng uod ng Fuling sa paanan ng bundok ay nangangahulugang tinitiktikan ka na nila. May kinalaman ito kay Zhaoxuan. Pinaimbestigahan ko na ito. May isa pa. Pagkalipas ng 3 araw, magbubukas ang misteryosong lupain ng King Mu. Misteryosong lupain ng King Mu. Isa itong maliit na lihim na lupain malapit sa sektang Qingyun. Nagbubukas ito tuwing 3 taon. Puno ito ng mga mababang antas na halamang espiritual, halimaw at mga sinaunang guho. Para sa mga disipulo sa labas at disipulo ng mababang antas sa loob ng sekta.
Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa pagsasanay. Ayon sa nakaraang kaayusan, ang 10 pinakamagaling sa labas at ilang disipulo sa loob ay pinapayagang pumasok sa lupain. Nakapasok ka sa top 10 noong kompetisyon sa labas. Kaya may pwesto ka na. Gusto ni Elder Shen na pigilan akong pumunta. Ang paanan ng bundok ay tinitiktikan na ng mga masasamang kultibador. Maraming tao sa loob ng misteryosong lupain. Totoong delikado roon. Nais ko sanang manatili ka na lang sa sekta. Ngunit dahil lumitaw na ang uod ng Fuling, posibleng tinitiktikan din ng masasamang kultibador ang misteryosong lupain ng King Mu. Sa loob ng misteryosong lupain ng King Mu, may halamang espiritual na tinatawag na damong Jingchong, na kayang kumontrol sa batang uod ng Fuling. Kung makakahanap ka ng hinog na damong Jingchong, makakatulong ito sa paanan ng bundok. Halamang espiritual na kumokontrol sa uod ng Fuling. Kung makuha ko ang mga binhi o labi ng ugat, makakapagtanim ako nito. Papasamahin ko si Kinyu sa pangkat. Sasama rin si Suwanying para kumuha ng mga gamot. Kung pupunta ka, dapat kang sumama ng dikit sa kanila. Huwag kang lalayo ng mag-isa. Junior Brother Lu, ang misteryosong lupain ay hindi kasing ligtas ng ating sekta. Kung susubukan ni Zhaoxuan na kumilos, mas madali para sa kanya roon. Punta rin si Zhaoxuan. Siya ay isang disipulo sa loob, kaya ma-slot siya. Lalo na kung ganon, dapat akong pumunta. Junior Brother Lu. Elder Shen. Nakaugnay na si Zhaoxuan sa mga demonic cultivator. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Sa halip na hayaan siyang magtago sa dilim. Mas mabuting siya mismo ang magpakita. Gusto mong painin ang ahas mula sa lungga. Hindi pa mataas ang kultibasyon ng disipulong ito. Hindi ako nangangahas na banggitin pa ang pain sa ahas. Ngunit kung palagi lang siyang nagtatago sa likod bundok, sa huli, lulusot din ang ahas sa mga taniman. Hindi maliit ang loob mo. Ayokong lagi na lang akong mapalo ng walang laban. Pwede. Masyado itong mapanganib, Junior Brother. Aalagaan ka ni Kinyu. Pero ikaw, Lu King, tandaan mo. Kahit gaano pa kaganda ang pagkakataon, hindi ito mas mahalaga kaysa sa buhay. Nauunawaan ng disipulong ito. Si Lu King pala iyon. Narinig ko na ang bahaging lupang walang laman sa likod bundok niya ay nabalot na ng espiritual na hamog. Napasok pa niya ang top 10 sa labanan ng panlabas na sekta. Umaasa lang siya sa 5 Elements Art. Sayang lang at sira ang kanyang espiritual na ugat. Tinatayang marami siyang nilamon, na espiritual na prutas at mga pildoras para lang maitaas siya. Pagkapasok mo roon, sumabay ka sa amin sa pagkilos ng Medicine Hall. Pagbukas ng misteryosong lupain. Ang lahat ng disipulo ay random na. Ipapadala sa iba-ibang panlabas na lugar. Kapag malapit ang bagsak, agad kayong magkakatipon. Kapag masyadong malayo ang bagsak, huwag kayong pumasok ng malalim sa core na lugar. Limitado ang layo ng pag-ugnayan sa loob ng misteryosong lupain. Pero sa loob ng 100 zhang, mararamdaman mo ang kinaroroonan ng mga kapwa-disipulo ng sekta. Maraming salamat, Senior Brother Qin. 3 araw lamang ang pagbubukas ng misteryosong lupain ng King Mu. Sa loob ng misteryosong lupain, bawal pumatay ng kapwa-disipulo. Bawal din ang lihim na pagsamsam sa mga espiritual na halamang itinakda ng sekta. Kung makakita kayo ng bakas ng mga demonic cultivator, agad na magpadala ng ulat. Pumasok na sa misteryosong lupain. Mukhang nailipat ako sa isang hiwalay na lugar. Ang mga hinog na espiritual na halamang mailalabas ay kailangan ding isuko ang isang bahagi. Walang may gusto sa mga ugat na sira. Baging ng kidlat na panlaban sa masama. Kung mapapatubo ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang laban sa mga demonic cultivator at sa mga uod na sumisira ng espiritu. Sakto ang pagdating ko sa misteryosong lupain na ito. Ang iba ay pumapasok sa misteryosong lupain para agawin ang mga hinog na halamang espiritual. Ako naman ay pumapasok para magipon ng mga binhi at magpatubo ng isang buong taniman ng mga halamang gamot. Tulong. May masamang enerhiya. Huwag kang lumapit. Uod ng Fuling iyan. Umatras ka. Ikaw, kaya mong sirain ang uod ng Fuling. Kaunti lang ang alam ko.
Ang uod ng Fuling ay nagbibigay ng sakit ng ulo kahit sa marami sa mga disipulo sa loob ng sekta. At siya, isang panlabas na disipulo lang, ay basta na lang nakabasag sa kontrol ng kumpol ng mga uod. Iyan ba ang tinatawag mong kaunti lang ang alam? Kapatid na Lu, maraming salamat sa pagsagip. Paano ninyo nasalubong ang kumpol ng mga uod? Kaninang namimitas kami ng bulaklak ng King Mu. Bigla naming nakita ang isang lalaking nakaitim na dumaan sa gubat. Hindi niya kami napansin. Ngunit sa dinaanan niya, ay gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa ang mga insektong iyon. Lalaking nakaitim. Talagang nakapasok sa misteryosong lupain ang demonic cultivator. Saan pumunta ang lalaking nakaitim? Papunta siya sa direksyon ng King Mu Valley. Kayo, magtungo kayo sa direksyon ng pasukan ng misteryosong lupain. Hanapin si Senior Brother Kin o ang mga disipulo ng Medicine Hall. At sabihin sa kanila na may demonic cultivator na pumasok sa misteryosong lupain. At ikaw naman. Ako ang pupunta sa King Mu Valley para tingnan. Si Senior Brother Lu ay demonic cultivator. Kaya hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy papapaloob. Sigurado ka bang darating si Lu Qinghe? Darating siya. Nadikitan na ng uod ng Fuling ang kanyang taniman. Tiyak na alam niya ang halaga ng damong panlinis sa uod. Hanggat gusto niyang protektahan ang likod bundok, hindi niya palalampasin ang King Mu Valley. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Gusto ko lang siyang patayin. Ang kamatayan ang pinakamadali. Pero bago siya mamatay, kailangan kong malaman ang sikreto ng lupang iyon. Talagang ang si Zhaoxuan. Nagkalakas loob pa siyang magdala ng mga tao sa misteryosong lupain. Narinig mo na ba? Lu Qinghe, dumating ka nga. Kumampi sa masasamang kultibador. Nanakit sa kapwa disipulo. Zhaoxuan, ano pa kaya ang maidadahilan mo ngayon? Palusot. Hanggat mamamatay ka rito, sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa ko? Ibigay mo sa akin ang sikreto ng likod bundok. Maaari kitang patayin ng mas mabilis. Kung gayon, subukan natin. Marami ba ang mga ud mo? O mas marami ang kayang itanim ng aking lupain? Sobra itong kumakain sa lakas ng lupang espiritual ang sapilitang pagpahinog. Pahinugin. Damong Juling. Paano magkakaroon sa kanya ng damong Juling? Ipakita. Hindi ka ordinaryong tagapagtanim ng espiritual na halaman. Nakatatanda. Hindi mo ba sinabi na kayang lamunin ng uod ng Fuling ang lupang espiritual niya? Tumahimik ka. Kung hindi ka pakikilos, malapit na silang dumating sina Qin Yu. Ang damong Juling at baging ng kidlat ay talagang panlaban sa mga uod. Sayang, masyadong mababa ang antas ng iyong kultibasyon. Tingnan natin kung gaano kakatagal pang makakapanatili. Ang pansamantalang pagpapakita ng espiritual na halaman ay labis na nakakaubos. Kung magpapatuloy ka sa pagpupumilit, hindi ko na kayang tumagal. Kailangang mauna nating patayin ang inang uod. Mangahas ka pa ba? Itim na kaliskis. Harangan mo siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Napatay na si Lu Qinghe. Ang aking inang uod. Lu Qinghe. Dapat ka nang umalis.
Ano ang ginagawa mo? Patayin siya, bilisan, patayin siya. Patay na ang inang Ud. Kung di pa tayo aalis, tayo ang mamamatay. Huwag mo nang habulin. Talagang nakapasok ang mga masasamang kultibador. Kasama niya si Zhaoxuan. Sigurado ka ba? Ako mismo ang nakakita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Palagi mong sinasabi na mag-ingat ka. Pero palagi mo ring pinapasubo ang sarili mo ng ganito. Hindi maliit ang nakuha natin sa pagkakataong ito. Malapit na akong mamatay. Iniisip mo pa ang kita. Panahon na para umatras. Ito ay, nadiskubre ang di kilalang sinaunang uri. Punla ng puno ng tsaan ng Wudao. Puno ng tsaan ng Wudao. Ito ang pinakamalaking nakuha sa misteryosong lupain. Ayos lang ako, Ate Su. Kung magsasalita ka pa, ipapagawa ko kay Ate Lin ang pinakamapait na gamot para sa iyo. Ang pinakamapait na gamot, pero iyon ang pinakaangkop sa taong hindi takot mamatay. Atlin. Pumasok ang laso ng kulam sa mga meridyan. Sa loob ng 3 araw, bawal gumamit ng espiritual na enerhiya ng sapilitan. Ang boteng ito ng pildoras na pampalinis ng meridyan. 1 kada araw. Maraming salamat, Ate Lin. Narinig ko na nasa misteryosong lupain ka. Gumamit ka ng damong juling at baging ng kidlat para wasakin ang pulutong ng mga uod ng fuling. Suwerte mo, kayong mga tao. Kapag may bagay na hindi mo maipaliwanag, palagi lang nilang sinasabing tsamba. Ito ang piraso ng formula ng pil na dinala mo mula sa misteryosong lupain. Nakuha ko ito sa tabi ng kahoy na tinamaan ng kidlat. Hindi ito karaniwang formula para sa pagpapaalis ng insekto. Dapat ay isang uri ito ng eliksir na panlinis ng espiritu at panlaban sa mga uod. Kung mabubuo pa ito ng buo, malaking pakinabang ito sa mga taniman sa likod ng bundok. Kaya bangbuin ni Senior Sister Lin. Pwede kong subukan pero kailangan ko ng panahon. Kailangan ko rin ng mas maraming piraso. Kung ipapahimlay ito sa lupang espiritual ng Wanxiang at itatanim doon, baka sakaling mabuo ito ng direkta. Pero kung basta ko lang ilalabas ang kumpletong formula ng walang dahilan, lalo lang akong pagdududahan ng mga tao. Bakit? Ayaw mo bang ipagkaloob? Hindi sa ayaw ko. Nag-iisip lang ako. Kung mabubuo ko pa ng kaunti, maaari ko bang hilingin kay Senior Sister Lin na tulungan akong gumawa nito? Ikaw ang bubuo. Sa misteryosong lupain, may nakuha pa akong ilang kaugnay na halamang gamot at mga ugat na piraso. Baka pwede nating pagdugtong-dugtungin. CJ. Senior Sister Lin. Dahil sinabi niya iyan, hayaan ninyong subukan niya. Pagkalipas ng 3 araw, kung maipapakita mo ang kumpletong formula, ako ang magbubukas ng daan para sa iyo. Kasunduan. Junior Brother Lu, bubuin mo talaga ang formula ng pil. Subukan natin. Kaya pala. Iyan ang tawag mong subukan. Ang swerte. Ang swerte mo naman. Nakakainggit talaga. Ikukulong ka na lang sa silid ng alkimya para subukan araw-araw. Kaya ba itong gawin ni Senior Sister Lin? Kaya. At gusto ko ring makita. Kung totoo o peke ba talaga ang formula mo. Natapos na nga. Eliksir na panlinis ng espiritu at panlaban sa uod ng fuling. Bagamat ito ay isang unang antas na eliksir, may natatanging bisa ito laban sa uod ng fuling. Kung makagagawa tayo ng marami, mapoprotektahan natin ang mga taniman sa likod ng bundok at ang mga espiritual na taniman ng sekta. Lu King, gaano pa karami ang alam mo? Sa ngayon, marunong akong magtanim. Mabilis, may utos si Elder Shen. Agad na isara ang lahat ng lugar na sinalanta ng mga peste. Lu King. Ang batang ito, kaya niyang buuin ang matagal nang nawawalang formula ng eliksir na panlinis ng espiritu. Itala sa kanya ang malaking merito. Ang likod ng bundok ay lupain ng sekta mula pa noon. Si Lu Qinghe ay isa lamang panlabas na disipulo. Sa anong dahilan niya ito aangkinin ng mag-isa? Tama, kaya niyang magpatubo ng espiritual na damo. Ibig sabihin, sa ilalim ng likod ng bundok ay may espiritual na ugat. Ang espiritual na ugat ay pag-aari ng sekta. Hindi ito sa kanya, kay Lu Qinghe. Iniligtas niya si Elder Shen. Ngayon ay pag-uusapan pa ang pagbawi sa likod ng bundok. Baka mapalamig ninyo ang puso ng mga disipulo. Noong unang pumunta roon si Lu Qinghe, kahit mga damo ay hindi nabubuhay doon. Ngayon ay naitanim na niya ang lupain. Saka lang ninyo maaalala na lupain pala iyon ng sekta.
Mali ang sinabi mo, Elder ng Bulwagang Gamot. May merito si Lu Qinghe sa pagliligtas kay Elder Shen. May merito rin siya sa pagbubuo ng formula ng eliksir na panlinis ng espiritu at panlaban sa insekto. Natural lang na gantimpalaan siya. Pero ang gantimpala ay gantimpala. Hindi pwedeng paghaluin ang usapin ng pag-aari ng espiritual na taniman. Gusto pa ngang tumawid sa ilog at sirain ang tulay. Ang ibig sabihin ni Elder Zhao ay, ang lahat ng itinanim niya ay pag-aari ng sekta. At ang mga tao niya ay magpapatuloy na bumalik bilang mga panlabas na disipulong may walang silbing espiritual na ugat. Junior Lin, ito ay pulong ng mga elder. Pakiramdam ko lang, hindi maganda pakinggan ang mga salitang iyan. Sa tingin ko, dapat agad bawiin ang likod ng bundok. Itakda bilang direktang sakop na lupang taniman ng sektang Qingyun. Kung nais ni Lu Qinghe, maaari siyang maging tagapamahala ng espiritual na taniman. Tagapamahala. Kukunin ninyo ang lupa ng iba, at gusto pa ninyong magpatuloy silang magtanim para sa inyo. Elder Shen, hindi niya lupa ito. Matagal nang baog ang bahaging iyon ng lupa. Walang sinuman sa sect ang handang mamahala roon. Kung hindi dahil kay Lu Qinghe, ngayon ay wala na kayong kahit interes na pag-usapan ito. Tawagin si Lu Qinghe. Disipulong Lu Qinghe, nakapagbigay galang na sa sect master. Sa inyo pong lahat, mga elder. Lu Qinghe, tungkol sa usapin ngayon sa likod ng bundok, dapat mong malaman kung bakit ka tinawag ng sect. Alam ko. Mabuti at alam mo. Ang espiritual na taniman sa likod ng bundok ay pag-aari ng sect. Hindi mo iisang pag-aari. Ngayong nakabawi na ang espiritual na taniman, nagpa siya ang sect na bawiin ang likod ng bundok, at pamahalaan ito ng sama-sama. Elder Zhao, nais pong magtanong ang disipulong ito ng isang bagay. Kung ang likod ng bundok ay baog pa rin, bababawiin pa rin ba ito ng sect? Ang tinatalakay ngayon ay ang espiritual na taniman. Naunawaan po ng disipulo. Noong baog pa ito, walang pakialam ang kahit sino. Ngayong nabuhay na, naguunahan naman ang lahat. Ito ba ang patakaran ng sect? Walang galang. Pagsalitain ninyo siya. 3 taon na ang disipulo sa sect. May halo-halong espiritual na ugat na 5 elemento. Itinuring na basura at ipinatapon sa likod ng bundok. Noong panahong iyon, walang nagtanong kung mabubuhay ba ako. Walang nagtanong kung maaari bang tamnan ang bahaging iyon ng lupa. Ang sabi lang, kapag hindi ako nakapagpasa ng espiritual na damo bawat buwan ay palalayasin ako mula sa bundok. Ngayon na kayang magtanim ng espiritual na damo ang likod ng bundok. Sinasabi ninyong iyon ay yaman ng sect. Nais pong magtanong ng disipulo. Kung lahat ng itinatanim ng mga disipulo ay maaaring kunin sa isang salita lang na yaman ng sect, sino pa sa hinaharap ang mga ngahas na gumawa ng anuman para sa sect? Binabantaan mo ba ang sect? Hindi po nangangahas ang disipulo. Nais lamang ng disipulo na pag-usapan ang mga patakaran. Paano mo nais pag-usapan? Ang likod ng bundok ay nananatiling sakop ng sektang Qingyun. Hindi nangangahas ang disipulo na angkinin ito ng palihim. Ngunit ang espiritual na taniman sa likod ng bundok ay dapat pangasiwaan ng disipulong ito. Kung ang bulwagang medisina, danpik, o ang bulwagang tagapagpatupad ay mangangailangan ng espiritual na damo, maaari silang makipagpalit ayon sa ambag. Kapag nanganganib ang sect, magbibigay rin muna ng gamot ang disipulong ito. Ngunit walang sinuman ang maaaring sapilitang kumuha ng espiritual na damo. Walang sinuman ang maaaring magpilit na usisain ang paraan ng pagtatanim ng disipulong ito. At hindi maaaring basta na lamang alisin ang disipulo mula sa likod ng bundok. Kung hindi ito pahihintulutan ng sect, ngayon ay isusuko ng disipulong ito ang kahoy na plakang panglikod ng bundok. At mula ngayon ay hindi na makikialam pa. Akala ninyo ba kapag wala na ang sect ay hindi na ako makakapagtanim ng espiritual na damo? Elder Zhao, kung sa tingin ninyo ay kaya ko pa ring magtanim kahit wala na ako, handang isuko ng disipulong ito ang 30 punlang ina. Pagkaraan ng 3 buwan, hanggat ang iba pang espiritual na taniman ng sect ay makapagpapatubo ng kaparehong kalidad, agad kong ibibigay ang likod ng bundok. Lu Qinghe, matapang kang maglatag ng mga kondisyon. Nais lamang ng disipulong ito na mapangalagaan ang aking sariling itinanim. Kung ganoon, itakda na ang kasunduan sa 3 buwan. Sect Master, itakda ang likod ng bundok bilang pansamantalang espiritual na taniman. Ipagkatiwala kay Lu Qinghe ang pamamahala nito sa loob ng 3 buwan muna. Ang bulwagang medisina, danpik, at ang bulwagang tagapagpatupad ay sabay na magtatala ng ani. Kung magiging matatag ang ani sa likod ng bundok, si Lu Qinghe ay itataas bilang opisyal na tagapamahala ng espiritual na taniman. At mananatiling namamahala sa likod ng bundok. Kung hindi sapat ang ani sa likod ng bundok, bababawin ito ng sect. Tumanggap ng atas ang disipulo. Senior Brother Lu. Hindi pa ba kinuha ng sekta ang mga bukid? Sa ngayon, wala pa.
Gusto mo bang makipagtanim sa akin? Ako. Hindi lang ikaw. Ang mga disipulong gustong makipagtanim sa akin ay maaari ding pumunta sa likod na bundok. Magbigay ng kaunting ambag. Ako ang nagtanim. Ang mga taong hinanap ko. May ilan na naghuhukay ng lupa. May ilan na nagdadala ng tubig. May ilan na dati nang nagtrabaho ng mabigat sa taniman ng gamot. Mabuti. Sa silangang bahagi, magtanim ng damong juling. Sa kanlurang bahagi, magtanim ng dahon ng kingsin. Sa timog na bahagi, magtanim ng bulaklak na pampatigil ng dugo. Sa hilagang bahagi, magtanim ng damong panlaban sa uod. Sa gitna naman, ang buto ng espiritual na ugat ang nakatindig bilang pananda. Ang itim na kaliskis ang tutulong maglinis at mag-ayos ng espiritual na enerhiya. 3 ulit na lampas sa inaasahan. Napakahusay din ng bisa ng gamot. Sapat na ang kalidad ng damong panlaban sa uod para gawing elixir. Laban sa uod, laban sa lason, laban sa pagsalakay sa gabi. Lahat ay nakaayos na. 3 buwan lang naman. Sino ang nakaalam kung kaya pa ba itong manatiling matatag sa susunod? Uod ng Fuling. Senior Brother Lou. Matagal na kaming naghihintay sa inyo. Mabuti. Napakagandang taniman ng gamot. Lu King. Talagang may itinatago kang napakalaking lihim. Pampasabog na elixir ng demonyong mga ngalaga. Patayin siya. Sa iyo na ang 5 elementong espiritual na ugat. Lu King. Ikaw na may basurang espiritual na ugat, saan mo nakuha ang mga iyan? Zhao Xuan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naunawaan? Ang basurang pinagmulan ay hindi kailanman espiritual na ugat, kundi ang pusong ito sa iyo. Ang aking iisang kahoy na espiritual na ugat. Sa loob ng 3 taon sa sekta, nakaakyat na ako sa panloob na sekta. Ikaw na may basurang espiritual na ugat ng 5 elemento. Dapat matagal ka nang nakadagan sa ilalim ng aking mga paa. Nangahas ka pang humarang. Bakit ako hindi mangangahas? Senior Brother Lou. Ito ang kanilang utang. Walang dapat makialam. Walang sinumang makapagliligtas sa inyo ngayon. Maaaring hiramin ang lakas ng panlabas na taniman. Isagawa ang isang hampas ng pinaghalong 5 elemento. Pagkaraan ng hampas na ito, ang espiritual na ugat ay pansamantalang lulubog sa katahimikan sa loob ng 3 araw. Hiram. Impossible. Paano mo nagawang mapagalaw ang buong taniman ng gamot? Dahil ang taniman na ito, ako mismo ang isa-isang nagtanim. Hindi. Impossible. Hindi mo kailanman natalo ang aking espiritual na ugat. Ibinigay mo lang sa sarili mo ang iyong kasakiman. Iligtas mo ako. Harangin mo siya. Kumusta ka? Ayos lang. Ayos lang din. Talagang ikukulong kita sa silid ng elixir. Nakipagsabuatan si Zhao Xuan sa mga demonyong mga ngalaga. Pininsala ang mga kapwa-disipulo. Pinaalis para magsanay. At ipinasok sa hukuman ng batas para usisain ang natitirang mga kasabwat ng demonyong mga ngalaga. Si Elder Shen ang personal na magsisiyasat. Formal nang naitatag ang lugar ng espiritual na halaman sa likod na bundok. At si Lu Qinghe pa rin ang namamahala. Si Lu Qinghe ay naitaas bilang tunay na disipulo. At tatanggap ng tunay na pamana at pagtangkilik. At kasabay nito, siya rin ang pinuno ng lugar ng espiritual na halaman sa likod na bundok. Salamat, Panginoon ng Sekta.